umaga. Huwag kagahin. Magandang umaga po sa lahat, lalo na po sa Panginoon. Mawit po tayo. Taas po natin ang Panginoon. Stop and all the creation there. Before the world began, So, above all kingdoms, above all, above all wonders the world has ever known, above all wealth and all treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you need to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. you took the fall at the thought of me. Above all, above all powers, Above all, above all nature, and all created things, above all wisdom and knowledge. we're here before the world began. Above all kingdom, Above all throne, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all, crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all. Tayo muna, tayo mag-opening. O, sige, ako na mag-opening. Hallelujah, o dakilang Diyos at Ama naming makapangyarihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Kami po ay dumudulog sa iyo ngayong umaga, sampu ng aking pamilya, mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay. Amin pong dinadalangin, hinihiling na kami ay iyong linisin sa aming mga kalikuan, mga pagkukulang, kapabayaan. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw, O Lord, be aming
na walang hanggang espiritu ay siyang manaog at manahan sa amin, O Lord. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasang espiritual. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, upang ang iyong salita ay mahayag at maging, O Lord, ang aming lahat ng mga manggagawa, O Lord, na ikaw ang siyang pinakikilala, na siyang binibigkas sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ay iyo pong magamit. At dalangin ko, Panginoon, ang bawat pamilya sa araw na ito, Panginoon, ay magpuri, magpasalamat, at higit sa lahat, Panginoon, ay magsisi sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga kautusan, O Lord, sa iyong mga nais, Panginoon. Sa umagang ito, aming king pong dinadalangin na sino man ang may karamdamang physical, nawa sa iyong kalooban sila ay iyong pagalingin. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko na ang pagpapala, Panginoong Espiritual, ay iyong igawad sa lahat na naghahanap ng iyong katwiran, O God. Tulungan mo po kami sa bawat araw na hindi namin maligtaan ang aming tungkulin bilang mananamba. Bilang iyong nilikha na siyang ang tungkulin pangunahin ay ang paglingkuran ka, Panginoon, purihin at papurihan, O Lord. Salamat sa araw na ito, Panginoon, at sa nagdaang linggo, amin pong pinasasalamatan ang lahat ng tagumpay, maliit man o malaki na ang aming nakamtan sa tulong mo, O Lord. At dalangin namin, Panginoon, simula sa oras na ito hanggang sa matapos ang gawain, nawa ikaw ang Diyos na siyang sa amin, Panginoon, ay sumubaybay. Sa bawat gawain, Panginoon, sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking mga manugang, sa aking mga apo, na nasa lahat ng dako, Panginoon, maging sa mga kapatiran, na ang hangad sa araw na ito, Panginoon, ay makamtan ang iyong pagpapalang espiritual, O Lord. Salamat po sa umagang ito. We pray this, O God, in the name of your Son, Jesus Christ. Everybody say, Amen. Okay. Tutuloy ko. Ulitin ko bago tayo sige makaupo na. Sa mga nakununood, hiling ko ito sa inyo, lahat, na i-share natin ito at i-share natin yung Kogyo End Time series. Yung broadcast natin na every Sunday 6:30 a.m. to 8:30 a.m. Ito po ay English. So, i-share nyo sa inyong mga giant groups na English, i-share nyo ito. So, uulitin ko ha, huwag nyo pabayaan kahit mga 5 lang bawat araw. Tuloy-tuloy. So, dito, ganun din yung Sabado, tanungan. Mag-invite kayo, i-share nyo rin ito sa inyong mga Tagalog. Yung Tagalog to, Tagalog groups, giant groups. Ito ay every 6 p.m. to 8 p.m. 8 p.m. I-share nyo rin ito. At pwede kayong mag-invite ng mga kakilala, kaibigan na pumasok, mag-share. Ito ay sa Telegram. So, sa mga nakikinig dyan, hiling ko to ha, bilang bahagi ng inyong paglilingkod. Tunay na paglilingkod sa Diyos. Yung i-share nyo lang ito at mayroong kaluluwa na naghahanap ng dakilang katwiran ng Diyos, nagamit na kayo riyan. So, ganun din yung hukom class gabi-gabi. Hukom class, ito ay nag-i-start tayo ng 5:30. Supposed to be, dapat mga 5 to. Yung 5:30 is nandyan yung opisina lite. May meeting tayo, may reckoning. At doon sa kasunod na oras, mga 6 to 30, yan ay mayroong tinatawag tayong evaluation ng bawat pamilya. Mga kapatiran, ano nangyari sa pamilya niya, sa kanilang mag-asawa, personal niya, at maging sa ministry. So yung 5:30 ay magkaano tayo ng formal na mga 7 to 8. Yan yung proper ng hukom class. 8 ng PM. Hukom class. Oh, yan. Hukom class. So, aking hiling sa lahat na tumutok kayo. Yan yung pinakang ikapo. Ilang oras ba yan? 2 oras lang. 2.5 hours.
So it means to say you are giving your 10% of your time sa Diyos. So hindi dapat nagbigay kayo ay pingkaw. Ibig sabihin, kung kayo man ay sumasali, dapat attentive, nagte-take note, ginagawa yung tanong bulong sa pamilya, sa mga anak, lalo sa maliliit. Huwag nyo siyang baliwalain. Actually, kaya ko binabanggit ito, gusto ko ito yung isa singit ko mamaya, lalong lumilinaw yung mensahe. So mga magulang, mga kapamilya, pakinggan yung mabuti yung aking imimensahe mamaya tungkol sa bagay na ito. So, ganun din yung booklet. Yung booklets, i-alok natin. I-alok yung booklet. So, patingin nga ng mga ano, mamaya si ano pala, Sister Lenlen, kausapin mo. At bago ka umalis mamaya, magdala ka na ng 2 set. Pwedeng ipadala sa kanyan, sa yun yung booklet. Walang mamaya mag-set ka na ng booklet. Kahit 3 kopya ipadala mo kay ano, hindi na nakaka-print. Or either ganito. Kasi para hindi na ano, bumili ka mamaya ng bond paper, ipadala. Yung cover page pa, meron pa sila ron. Mag-print ka na ng cover page, ipadala mo ron. Para mangyari mamaya, yung isang rim na bond paper habang nandun ng mama mo, ipa-print na lahat. Then, i-stapler. So, yan ang trabaho mo bukas doon. Ipagawa mo rin sa mga bata. At nalilimut-limutan yan. O, okay, sige. So, yan ang priority natin ngayon, mamaya. Bumili sa palengke bumili ng bond paper. Ipadala na sa mama mo. Bukod pa sa na-print na to ha, para sure. Yung laman, yung mga ano nito, ikompletohin na. So, tulad nito, mga hiwaga ng pag-aasawa 3. Mapanirang bulong. O, yan. Actually, kahit dito sa mensahe ko, kung masagi ko ito mamaya, yung mapanirang bulong, akala mo lang, wala lang. Pero ang totoo pala, pumapasok siya sa spiritual realm na kung paano yung ginawa ng serpente kay Eva. So, hindi lang siya physical fornication, kundi yung perversion of word. So, hiwaga ng pag-aasawa 2, Jesus type of Jesus Christ ministry, pagbura sa aklat ng buhay. Ayan. Marami. So, i-ano nyo to, i-share nyo. Mga kapatid mga nandyan makikinig, sa mga nakikinig, hiling ko ito sa inyo bilang kapatid sa Panginoon. Huwag kayong manghinawa. May mga kopya naman, i-share nyo lang. Tapos i-mention nyo, i-alok nyo sa inyong mga kaibigan. Kung paano kayo nag-aalok ng mga negosyo, ng mga halimbawa pagkain, nag-aalok kayo ng mga damit. Kumusta pala sila Sister Dayan diyan sa San Pablo, sila Sister Cynthia, Brother Chris, sino pa yung mga nandyan sa San Pablo, maging dyan sa Manghero. Yung group, yung Dabalos family, yung Cuevas, Betsaida. So siguro mga at kila Brother Narding dyan sa Jesus Christ Rock of Revelation sa Binay, sa Madangay, sa San Narciso, Quezon. So hopefully, loobin ng Panginoon, bago matapos ang taon ay makapasyal kami dyan. Makaikot o maka after New Year. Okay, yan na muna ang aking kwan. Paalaala. Sa may mga tanong dyan regarding dito sa paano mapapadala ang booklet, huwag kayong mahiyang magtanong. Number 2, kung may tanong kayo doctrinally or mga tungkol sa hukom, ipadala nyo dito sa kahit dito magtanong kayo, then itatanong sa gabi. At at kayo ay magtanong kung paano kayo makaka-join sa hukom class. Okay? So sige, yan na muna and God bless. O ikaw muna, Juan, o yung Alan, ikaw muna mag-share. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa Diyos na buhay.
So ngayon ang topic natin is tungkol din kay Enoch, the 7th Adam. So yung share ko lang naman po is yung parang ano ba yung background ni Enoch. So dito, pinapakita dito na si Enoch daw is hina-highlight daw siya as a man na walk with God. So mababasa natin yung sa Genesis 5:24. Diba? Yung phrase na yun, in-indicate daw yun kung paano daw siya nagkaroon ng deep spiritual communion sa Diyos. So ito yung, diba, based on sa nangyari, contrasting dun sa generation niya. Diba, yung sa generation niya kasi is more on wickedness, diba? I mean, wickedness. Siya, nakitaan siya ng yung pananampalataya niya is with walk with God. Kumbaga, naglakad siya. So, tinatype din yun sa generation nga ni Adam. So, sabi dito naman, contrast to kay Lamech. Si Lamech din is same genealogy din daw. Pero, in the 7th generation, pero si Lamech kasi, nire-represent siya kasi dun yung pagiging arrogant or violente. So, yun yung pinaka-contrast ni Enoch. So, si Lamech. So, Christ is like model. So, parang pinaka-summary nito, Enoch walked with God. So, in-anticipate niya si Jesus who perfectly walked in obedience to the Father. So, sabi naman dito sa the book of Jude, sa verses 14-15, pinukot dito na si Enoch as a prophet na naportol niya yung God's coming judgment upon the ungodly. So, dito pinipaint na ni Enoch na yung typology or figure of the role of the church or believer as a prophetic voice in their generation. So, dito, pinapakita na yung forerunner of judgment. So, si Enoch, pinawarning nga niya yung divine judgment na parallel kay Kristo, teaching on the final judgment, and the role of his follower in proclaiming it. So, sabi dito, na yung faith oversight. So, si Enoch, nire-relate niya yung divine revelation models to believers to walk in faith. Sabi dito sa Hebrews 11, 5-6. So, then yung pangatlo naman, yung translation as a sign of eternal life. So, dito pinapakita, di ba si Enoch, na natigil ang buhay niya or hindi sa kamatayan, but being taken by God. So, alam naman natin yun, di ba? Tinake siya ng Diyos. So, sinisimbolize na daw to ng hope for eternal life. Sa Hebrews 11:5, emphasize this is a result of pleasing faith. So, ano yung typology or significance na? Katulad siya ng rapture or resurrection. So, si Enoch is seen as a type of the church na, ano mangyayari, di ba? Magkakaroon ng caught up to meet the Lord in the mid-air. Sa 1 Thessalonians 4:17. So, then dito naman yung victory over death. Si Enoch ay pinipigure niya yung ultimate Christian hope na overcoming yung death through Christ. Sabi sa 1 Corinthians 15:54-55. Yun lang yung pag-share ko. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, sige. O, yung mga bata ha, tanong bulong. O, tanong bulong nyo. Itabihan nyo. Buksan natin yung Bible. Basahin natin to. Si La Joseph Aureliana. Nandiyan ba siya? Hindi pa siya na version ng pantalon. Sino? Si Brother? Kumusta, Brother Roberto Dabalos Jr. at ang iyong pamilya, Sister Alice, Joseph Aureliana, the Reggie, as well as si Brother Saldi, Orozco. Ngayon mo pasalamatan sa Rosalie Balmaceda yung nagbigay ng wheelchair dati sa Sister Rosalie Balmaceda, thank you yung nagbigay ng wheelchair doon sa isang kapatiran. Kanino? Anak ni Kayo sa pamilya ni Abelera, na nabigyan natin yung bata na yung special child. Salamat, Sister Rosie. Sige, buksan muna natin ang Bible. Yung mga nandyan sa bahay, buksan nyo. Buksan natin dito sa Jude. Jude 1. Share mo si Kwan. Share. 5 and 7. Sabay-sabay magbasa. O lahat magbasa ha.
Jude 1, 5, and 7. Hanggang 7. Mas maganda sa English eh. I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord had saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. 6. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness, unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them, in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of... ituloy natin nga sa 8. Likewise, also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evils of dignities. Sa Hebrews 11. Hebrews 11, 5. Hello, sa mga nandyan sa bahay, huwag niyong pabayaan na hindi kayo nagbubuklat ng Bible. Buksan nyo. Mayroong siyang kapangyarihan. Huwag niyong sayangin na sa isang pagkakataon ay binigyan kayo ng tsansa ng Diyos na basahin ang kanyang banal na salita. Verse 5, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. But without faith, it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. By faith, Noah, being warned of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark for the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of righteousness, which is by faith. Let us pray, Lord. Salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Lalo mong pinatitingkad, O Lord, sa aming kamalayan, yung mga bagay na nangyari sa una, na siyang nangyayari ngayon, at paano namin, O Lord, maiiwasan, paano namin haharapin, paano namin bibigyan, Panginoon, ng katugunan ng mga bagay na nangyayari sa aming paligid sa kasalukuyan. Punong-puno kami ng kahinaan, punong-puno kami, Panginoon, ng pagkukulang. Hindi namin nakikita, Panginoon, na kung ano nangyari sa panahon ni Enoch, sa panahon ni Noah, maging sa panahon ng araw na dinadaya ng serpente ang iyong unang nilalang na si Adan at si Eva, O Lord. Siya ay nakompromiso, si Adan. Si Eva, Panginoon, ay nadaya sa kanyang kamalayan. Kung paano binigkas ng iyong lingkod na si Pablo na he was beguiled, Lord, yung kanyang walang malay na isip, Panginoon. Sa kasalukuyan kami, Panginoon, maaring may katalinuhan kami sa mundong ito. Marami kaming alam. Mayroon kami mga excellence, Panginoon. Mga excel kami sa mga bagay sa mundong ito. Hanap buhay, trabaho, pag-aaral, O Lord. Ngunit, O Lord, yung kamalayan pala namin, Panginoon, na kami nadadayanan ng kaaway, ay hindi namin alam. Lord, buksan mo po ang iyong kapangyarihan, ang aming realm sa understanding na ito, Panginoon. Maaring nabubuhay kami, nanililibang kami tulad ni Eva sa panahon sa Eden, na ang tingin niya, Panginoon, ay Eden pa. Yung pala, O Lord, ay nadala na siya ng serpente doon sa Eden ng kaaway. Na ang buhay ay tila, Panginoon, siya'y nililibang sa mga bagay na nasa paligid, Panginoon, ng kanyang lugar. Ganon din sa panahon namin, Panginoon. Lahat ng aming hinahawakan, tinatangkilik, ay salamin, Panginoon, ng pandaraya ng iyong kaaway doon sa lugar, Panginoon. Ang iyong unang nilalang, ang aming unang magulang ay nadaya ng kaaway. We pray this, O Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. We pray. Amen. Okay, sige. Actually, ang aking tatalakay na inihanda ay tungkol sa Godhead na iba-ibang version ni Brother Branham. Natutuwa ako dahil parang yung iba nagkakaroon ng revival. At ang isang bahagi ng kalungkutan, ganito, hindi natin, so dati nung mga bata pa, itong mga anak ko, pamilya, lahat halos sa mga camp meeting, kahit isang linggo nandun kami. Isasama. Itong mga apo ko, hindi ko na
Pero yung mga bagay na halimbawa dalhin sila sa camp meeting, supposed to be ang buong pamilya. Yung araw na panahon ng December, magkakasama. So we pray, you have to pray this. Sa mga susunod na araw, may sasakyan tayo, mas maayos, mas malaki. Ang gagawin na natin, kaya tayo nagsisikap. Gusto ko itong maging encouragement sa lahat. Sa mga taong nariyan, bakit ka nagsisikap? Para ba umunlad ang buhay mo? May ganito ka, may sasakyan ka, nakabiyahe ka ng abroad, lahat. Pero, ang tunay na tungkulin, bakit ka dapat bigyan ng Diyos niyan? Otherwise, nadaya ka pag hindi mo rito nagamit. Makadayo ka sa mga gawain. 10 ng iyong pamilya. Nagawa natin yan nung araw. So malaki ang inatras natin. Dapat ang gawin natin, ibalik natin yan. Mamaya, kung mabuksan ko pa yan, makikita nyo kung paano pala talaga. Lalong, ang aking preaching nga tungkol dito kay Brother Branham, yung mga Godhead niya. Na mayroon daw mga revival ngayon, na mga ganito ganyan, na nabubuksan sila sa tamang Godhead. Pero yung iba, tama yung kalahati, pero hindi pa totally. So nakikita ko ngayon yung nangyayari sa mga ministers meeting. Ngayon, ganito na lang ang ating panlaban. Panuurin ninyo yung mga ministers meeting. Wag, parang nasusuka ka riyan. Pag hindi ka sanay, parang nasusuka ka. Ganyan na nangyari kay Eva. Parang nasusuka ka, ayaw mo. Na panuurin yan. Kasi nalibang ka na sa mundong ito. Yan yung nakasulat dito sa Bible na binasa natin. Saan nyo napansin yan? Hello, makinig muna kayo. Saan nyo napansin yan? Na talata na binuksan ko kanina. Jude. Sa Jude. Tingnan nyo nga, mag-exam muna tayo. Kahit magtagal tayo, maganda itong topic na ito eh. Mag-exam muna tayo. Tingnan nyo nga kung saang parte. Magbigay, mabilis, buksan nyo ang Bible nyo. Magbigay kayo ng sample sa ang talata, bigay kayo ng isa. Ano yung nangyayari sa panahon na kinwento ni Jude? Tingnan mo ang kwento rito ni Jude. 7. Giving themselves. Tingnan mo rito sa verse 5 muna. I will therefore put you in remembrance, though ye once know this, how the Lord have saving the people out of the land of Egypt. Galing sa makabundong bagay ang mga Egyptian, sa Egypt ang mga Israelites. Inilabas sila dahil alipin sila ron. Sagana sila sa pagkain, pero alipin sila. Pero ano nangyari daw? Inubos din sila eh. Afterward, destroy them that believe not. Ibig sabihin, naubos din sila dahil hindi sila pala nanampalataya. Pero nailigtas sila temporarily sa kamay at sa kuko. Dito sa 7, even as Sodom and Gomorrah, di ba, nilabas din sila, pinapunta yung mga pamilya. Tingnan nyo habang binabanggit ko ito, alalahanin nyo ang buhay natin. Inilabas tayo ng Diyos, inalis tayo, naging believer tayo. Pero nangyari, if you believe not, sa dulo, ito ang nangyari, paano sila sira? Giving themselves over to fornication and going after the strange flesh. At nakalaan, magsasuffer ka ngayon sa vengeance of eternal fire. Ngayon, magbibigay muna ako ng kaalaman sa end time, halimbawa kay Enoch, para at least naintindihan nyo. Doctrinally speaking, memoryado to ng end time. Maaring din nyo pa narinig. Ulitin ko ang target natin ipag-pray nyo. Habang tayo ay pinauunlad ng Diyos, gumawa ng sistema, pag guminaginhawa, dapat maka-attend tayo sa susunod na taon. Ito ang target natin, and hopefully. Dadayo tayo halimbawa sa level 3. Sa level 2. Yung mga camp meeting nila, buong pamilya natin, dadayo tayo. Pero hindi mo siya magugustuhan umattend doon, hindi ka makikipagkaibigan doon, unless and until kahit sa Facebook, hindi na ka nakikipagkaibigan sa Kristiyano. Naintindihan nyo? Pwede nga ang kaibigan mo, yung nakasulat kanina, nahahatulan. Ito ang kaibigan mo ay yung giving themselves over to fornication and going after strange flesh. Halimbawa, ang kaibigan mo, nasa call center ka. Ang gusto mong kausap, ang pinag-uusapan ninyo, yung mga mundong bagay. Bibiyahe kayo ng El Nido, pupunta kayo sa ano. Yan ang gusto nyong pag-usapan. Ano ang kakainin, saan dadayong lugar. Yan ang giving. Giving themselves over fornication and going after strange flesh. Bakit tinawag na strange flesh? Hindi normal yan sa tunay na anak ng Diyos. Pag pumunta tayo sa camp meeting, makinig kayo mabuti Pampamilya ko muna to.
Number 2, sa inyong mga kapatiran, obserbahan nyo sarili nyo. Sanay lang kayong umattend sa church na sarili nyo. Attend, uwi. Kanta, kakanta. Walang testimony, walang nakanda, walang sharing. Attend lang, just like pinagmulan natin na Katoliko. Nag-cross, lumuhot ng konti, nanalangin. Makinig kayo mabuti ha. Parang nakaligtas. Nung araw, ganun lang ang nararamdaman ko nung umpisa. Pero gusto ko sa simbahan. Nakapag-cross, nakadaw-daw ng tubig, ng holy water. Pinahid na ganun. Tingin ko, ligtas na ako nung araw na yan. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Mabuti naman ako. Yan ang katwiran. Pero ang masama pala ron, yung wala kang pakialam sa Diyos. Yun pala ang talagang masama. Amen. Naintindihan nyo ako? Amen. Kahit gumawa ka pa ng 1,000,000 mabuti. Pag wala kang pakialam sa Diyos, it's ain't nothing to God. So dito, maobserbahan nyo, halimbawa, pumunta tayo sa camp meeting, ay di magmumukmuk pa sa isang lugar, killjoy si Papa. Killjoy. Dinadala kami rito, wala man lang kaming kausap. Kung sa Facebook pa lamang, ayaw mong makakapag-sharing sa mga Kristiyano. Ang ipinapakita ko rito, itong istorya na nakasulat sa Bible, paano sila winaraksak ng Diyos. Paano sila hinatulan. Salamin na yan. Walang gana. Okay. Doctrinally speaking, kaya pag punta na to, dito pa lang gusto mong ma-meet yung tao, si brother ganito, may ka-sharing, di ko kami nagkaintindihan, ganito, ganyan. Pagpunta mo roon sa aktual na lugar, sa camp meeting, hinahanap mo siya at gustong pag-usapan yung naputol yung pag-uusap sa Facebook. Naintindihan nyo? Di ba halimbawa sa mga barkadahan, hindi kayo nagkaintindihan, ano man yan, o gusto ko magbigay ng ito, medyo baliktad. Maski nag-uusap kayo sa Mobile Legend, nag-play kayo, grupo-grupo kayo, gusto nyo pa rin minsan magkita ng personal, di ba? At meron kayong pag-uusapan na hindi nyo na pag-uusapan habang kayo ay nagse-cellphone. Realidad yan. Gusto nyo mag-meet kayo. Yung mga halimbawa, kumakanta-kanta na yun, napapanood ko yung kumakanta, nasa iba-ibang bansa. Ako may napanood ako eh. Tuwan-tuwa siya, itong buong Pilipinas daw, mahilig daw sa video okay, karaoke. Nagkakaraoke siya, puro Pilipino pala ang nakikita niya na ka-duet niya. Naalala ko tuloy yung sister na umalis na, nakikipag-video. So yan, alam mo ang ginawa nitong foreigner, pumunta na talaga siya sa Pilipinas para ma-meet niya ngayon itong mga hindi niya nakikita personal. Tuwan-tuwa siya na na-meet niya yung mga kausap lamang niya, kakantahan lamang niya, habang siya nasa abroad. Nakita nyo? Hindi ka papayag na hindi makita na in actuality yan. So, ganun dapat, ang hahanapin mo ngayon, yung anak mo, ang pagkita sila, kahit bata sila, nagsisharing, hahanapin niya yan pag nagkita sila sa camp meeting, may brother. Yung brother na to, kay kasharing ako, si pastor ganito, kasharing ko, may tinatanong ako, itong paliwanag niya, gusto ko siyang makita personally. Gusto ko rin, mayroon naman ako itong mga camp meeting, nakita nila, para makita lang nila yung idol nilang pastor, pero hindi na sila nagtatanong ng Word of God. Hanga lang sila, kinamayan, ay nakamayan ako ni pastor. Ayan ang mga abot ng mga kahit sa end time. Inakbayan niya ako, nagpa-picture pa nga kami, pero walang sharing. Walang sharing. O, di ba? Eh, kahit sa sanlibutan nagkita lang kayo, hello. Pero pag sinabi, pinakain ako sa Jollibee, kumain kami sa labas, ganito, ganyan, ganyan. Binigyan pa niya ako ng ganito. Tuwan-tuwa kayo. Ito ang mas mahalaga sa Word of God. Okay, so much for that. Sabi nga, Sabi mo, Word of God. sa Bible, makikita mo sa timeline, mula kay Adam, eto si Enoch, pang-pito. Ang sabi, pangilan daw sa iyo, Enoch? Pangilan? Mula sa generation ni Adan. 7. Pagdating dito kay Noah, mayroon pang isang pamilya rito plus kay Methuselah. Ito yung timeline. Sa panahon ni Enoch, siya ay na-translate. Unahin ko, marami nagsasabi na na-rapture daw si Enoch. Yes, isang sense. Pero hindi yung rapture na gaya ng pangako sa buhay natin. Na magbabody change tayo, papasok tayo mismo sa dimension kung nasaan nakapasok ngayon si Kristo. Kasi, hello,
walang mauuna kay Kristo na makapasok sa kaluwalhatian. Siya lang. Ito ay si Enoch, itinago siya, maaring sabing gano'n. Sa term ng prophet, nasa 5th dimension. Kasi yung sa Diyos ay nasa 6th dimension dahil ang Diyos ay na 7th dimension. Wala pa rito si Enoch, itinago lang siya. Pansinin ninyo, yan ang abot sa end time, pampito. So, ito ay nagtitipo raw, pampito, kung paano sa atin. Hello. Ito, church ages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nandito ang rapture. Oh, tingin. Sino ang nakakaalam ng unang church? Pisos, Ah, Mirna, Algamo, Piratira, Laodicea. sa Laodicea, ang rapture na inaantay natin. Pangilan yan? Pampito. Nagtitipot larawan na si Enoch ay pampito. Ang gandang encouragement. Memoryado yan sa end time. Sa ibang end time, hindi pa nila alam. Kaya may kausap na denominasyon, natutulala siya. Bakit ganyan? Walang tipo-tipo sa Bible. I hope nasusundan nyo. Alam nyo, nung una ko natututunan ito, lunod na lunod ako at ako'y tuwang-tuwa. Pero ngayon, para nasa mababang antas na siya. Parang pambata na ito. Habang nagpo-progress yung message. So, on the 7th, tayo pala yung nagtinitipo ni Enoch na he was translated at hindi na siya nakita. Pag inalis ka na ng Diyos sa rapture at wala ka na sa mundong ito, hindi mo na makikita yung anak mo at asawa mo. O payag ba kayo? Kayo personally na, ang pamilya ko. Payag ba kayo? Ulitin ko, binanggit ko ito na. Payag ka bang aalis ka, itatranslate ka, tapos naiwan yung anak mo? Halimbawa, ikaw, Carlo, makaalis ka, pero yung anak mo naiwanan, payag ka ba niyan? Halimbawa na lang, pupunta, lulubog na itong Maria Aurora. May sasakyan ka, dumarating na ngayon yung tidal wave, tsunami, sasakupin itong Barangay 1. Na maski yung 3rd floor, aabutin, ayon doon sa balita. May sasakyan ka ngayon. Ngayon, nandyan na, natatawno mo na yung tidal wave. Na-under na yung sasakyan mo. Pero ang problema, yung anak mo, hindi pa nakasakay. Ano sa palagay mo ang gagawin mo? Mag-iiyak ka kaya o hindi na ako aalis, mamatay na kaming dalawa. Pwedeng umiiyak ka, umaalis ka, tinatakasan mo yung tidal wave o yung tsunami, pero masama mo umiiyak ka dahil naiwanan mo yung anak mo. Naintindihan nyo? Kasi pwedeng yung anak mo makakapit sa troso, makakapit sa sasakyan, makuha ng ibang tao eh. At maaligtas siya. Pero dito sa tinatawag na rapture, walang kapag-apag-asa ayon sa Bible. Naintindihan nyo? Kaya mahalaga itong ginagawa natin. Akala nyo yung tanong bulong ng batang iyan, yung supilin mo pag may ano. Gamitin nyo na yan para doon sa training ng mga bata. Tumulong kayo. Huwag nyong isipin na ako mismo, na biyanan ninyo, tatay ninyo, ay parang wala na sa tamang kaisipan. Puro ganyan na lang. He walks with God, ang standard. Sa panahon ni Enoch, mag-aatras ako, maring maghaba ako eh. Abutin man ako ng kalating oras. Okay lang. Ang sabi dito, si Enoch, type ng bride. At si Noah ay type ng tribulation. Sa type ng tribulation period. Nagkakagulo habang nakasakay sila. Anong standard ni Enoch? Yung pagiging bride niya, he walks with God. Ito bang si Adan ay si Noah, hindi ba nag-walks with God sa tingin nyo? Nag-walks with God ba? No? Hindi. Pero bakit dumaan siya sa ganon? Alam mo, isang salamin lang to. Pero dahil natipot larawan ng tribulation saints, tingnan nyong mabuti si Adan. Ay si Noah. Kasama niya, pati manugang niya. Hayaan mo na. Ay, pero nahulog din siya Noah. Pagdating na nakalipas ang baha, umano siya. Naglasing siya. O, wag na muna yan. Ang pinupunto rito, tingnan mo, ayon sa kwento, at parang tipot larawan ngayon, marami nag-umpisa dito sa mensahe. Kung paano sa panahon, sabi ni Brother Branham, si Noah, maraming nag-umpisang tumulong sa pagtatayo ng arka.
nagpipreach siya eh. Kinukwento niya yung mangyayaring baha. Ang sabi naman ng iba, ayon sa kwento niya, anong booklet ito? Tanong ko sa inyo kung nabasa na ninyo. The Adbol. Sabihin natin, the Adbol. Ano sa Tagalog? Oo, ang taong ay, ano ba naman yung kalbong yan? Sabi, babaharaw. Eh, di walang kaulan-ulan. Hamog lang. Sagana ang lupa. Nasisiraan na ng ulo yung matandang yan. At isipin mo, nagtayo ng arka sa tuktok ng bundok. Pinahihirapan lang na yung anak niya. Anong klase ang pabasa-basa report na yan? Anong tulong-bulong na yan? Yan ang tipo ngayon. Sabi mo, tipo. Yung ipinagagawa natin sa pamilya na tipot larawan na kinontrol niya yung pamilya niya. Pinagtatawanan siya. Ang sabi ni Brother Branham, sa umpisa maraming tumulong, pero maiinip ka na ba na 120 years? After habang lumalapit, yung taning ng Diyos na mayayari yung arka, kumpleto ang oras niyan eh. Pero ang tagal nagtiis ng Diyos, iniintay niya na, isipin mo 120 years? Ang tagal ng Diyos na hinintay. Kaya tayo, pansinin nyo ha, ilang taon na, naka 20 plus years na tayo, inintay tayo ng Diyos. Huwag nyo ito baliwalain. Amalia, huwag nyo baliwalain. Lahat kayo. Ay, ano mo, 20 plus years. Nung bandang huli, tumigil na. Tumigil na yung iba. Walang mangyayari. Hindi naman mababagin eh. Wala kang makitang makapal na ulap. Paanong ano yan? Sino nakaalala ng binabanggit may nagtanong nung Sabado tanungan dyan? Ang isinisisi nila riyan, so, ang nangyari daw, pinutol kasi ang mga kahoy. Yan ang sa level 4, pinutol kasi yan. Yan, parusa ng mundo, gumanti ang kalikasan, pinutol ninyo, emission, yung global warming, kaya nangyari, may mga bahabag ganyan. Yes, may bahagi yan, pero hindi yan ang ultimate. Darating ang oras talagang sinabi ng Bible, pinabukal niya ang tubig sa ilalim. Saan kaya galing ang tubig na yan? Alam ng Diyos kung paano niya pababahiin, pauulanin ng kahit walang ulap. Kaya niyang maglagay ng Diyos ng ulap. Kaya niyang maglagay ng dobleng tubig sa ilalim. Eh may tubig naman sa ilalim, pero bakit sobrang dami? Bakit bumaha? Kaya ng Diyos yan. Ngayon, nainip. Within 20 years, kayong dito sa Hukom Ministry, huwag kayong mainip. Yung mga pinaggagawa natin, yung gabi, i-focus ninyo ang inyong sarili. Otherwise, matutulad, mapalad. Eto, sabihin na natin, hindi ka na nakapasa rito. Dito man lang makapasa ka bilang tatay at nanay ng pamilya. Bilang manggagawa. Naintindihan nyo? So, pakikita mo Mr. Noah. Sino pa? Mrs. Noah. Sabi rito, sinaama raw to. Noah, sinaama. Shem, Ham, Jabez. Shem. At saka yung wife niya. Ham. Japet. Laging inihuhuli yung wife. Shem, Japet, Ham. Wife. Tingnan mo, asawa't anak niya na-assert. Tama ang LCM ng mga anak ni ano? Tama ang LCM ng anak ni Noah. Kaya sila nakasakay sa daong. Pero sabi ko nga, mali ang LCM nyo ngayon ng pamilya. Kaya meron tayo sinasabing Abraham Dote. Halimbawa, yung makinig lang kayo, magtanong kayo sa Hukom class. Part na iyan ng Abraham Dote ninyo. Plus, yung mga ginagawa pang mga assignment, mag-share ka ng gawa ka ng emergency Abrahanda. Yan yung part ng iyong habol na matulad ka roon kay Shem, Japet, and Ham. O yung husband, yung wife, and husband. Naintindihan nyo ako? So ito ang nangyari sa panahon. May standard. Malalim ang standard na nasunod ni Enoch. Hindi na nakasulat sa Bible. Pero sabi, he walks with what? With God. Do you think na hindi nag-walk with God si Noah? Nag-walk with God din siya, pero mas mababaw yung kanyang dinala. Pero alam mo, ang babaw-babaw niya, pero bakit kumpleto yung pamilya niya? At tingnan yung mabuti, pamilya lang niya ang naligtas. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung tingin ninyo, mukha na tayong sinto-sinto sa tingin ng tao, gusto ko muna magbigay.
pwedeng ang tingin kahit yung broadcast kanina, sinto na eh. Yung Stargate lamang eh, parang pag pinakinggan ng iba, dahil hindi binanggit ni Brother Branham eh, ang sasabihin, aral na ng tao yan eh. Ah, di ba? Yung kanina, bakit nagbago ako ng mensahe? Mas nakita ko yung dapat i-share ko ito ng napapanahon. Pagpapaalaala. Okay. Tingnan mo kay Noah. May kaligtasan siya sa pagsunod niya sa Panginoon. Nagtayo siya ng arka. Si Enoch, he walks with God. Kung ano kay Enoch, salamin sa panahon natin ngayon. So ang tanong, napakasama na pala ng panahon nila. Punta muna tayo ng Genesis 6. Atras tayo. Genesis 6. Bago tayo bumalik sa Genesis 2 and 3. 2 and 3. Basahin niyo ang Genesis 6, 1, 2. Verse 1 and 2. And it came to pass when men began to live and to eat of the earth. Dito, lapit ka rito para mano. Ikaw nga dalaga lang Dito. Basahin mo rito. 1 and 2. Lakas mo. God the Son of God shall gather up men that they will pair and they took them wives of all which they chose. Sige, tuloy. 3. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Ano ang abot? 120 years na lang buhay ng tao nun, biglang biliksin na dyan. Sige, sa Genesis 6, yung mga tao roon, Giant. matatalino. Pansinin nyo pagkatapos ni Noah, anong panahon dito? Di ba lumabas ang Tower of Babel? Dahil dito, bumaha, alam mo ang ginawa nila? Gumawa sila ng mataas na building para hindi abutan ng baha. Isa yung solution nila. Ba't kailan magtaas ba? Hindi kami, kaya kong solusyonan yung ginawa ng Diyos na baha. Patay ng mga tao, patay halos lahat ng tao. Kinontra ng tao yan. Sa halip na sumunod, yung mga tao sa Diyos, ang ginawa nila, nagtayo sila ng tower, magpabahaman ng Diyos, hindi kami maabutan ng tubig. Di ba? Ang galing nga naman ng tao, gumawa ng sariling solution niya. Ayun, sa halip na sumunod siya sa Diyos, gumawa siya ng sarili niyang diskarte. Nagtayo ng mataas na building. Hindi nga naman, ang tubig ang ganyan. Nakikita niyo sa mga baha ngayon, tsunami sa Japan. Yung iba, pinapanood, binibidyo pa nila habang kakagulot sa tubig, yung mga tao, inaanod, sila nakakabidyo pa dahil matibay yung kanilang building. Ganyan, kung titingnan nyo mabuti, nangyayari sa panahon ng nagtayo si Nimrod ng Tower of Babel. Pero hindi niya alam, ang sabi, wawasakin ng Diyos, hindi na sa tubig, saan daw? Sa apoy. Maski nasa tuktok pa ng tower mo, Empire State Building o ano ba yan, Burj Khalifa, ang iyong building, may apoy nagagaling sa taas, susunugin mula sa taas papunta sa baba. Nakikita nyo? Wala kang lulusutan sa Diyos. Ang kailangan lamang ay pakinggan mo, sundin mo ang Diyos. Ngayon ganito, nakita nyo yung ginawa nila? Sa panahon natin, alam mo ang gagawin? Maski hindi ako umaten, nasa puso ko naman ng Diyos. Basta't ako maayos ang pamilya ko. Naririnig nyo na ba yan? Okay naman, walang sakit, di naman kami gumagawa ng mabuti, naghahanap buhay naman kami ng patas. Kaya ang ginagawa ko, nagbabanding kami, pupunta kami dun punta kami ng resort. Di ba? Pupunta kami sa parke, mamamasya. Hindi yan masama. May nagtanong kagabi. Ang tanong sa kagabi, masama bang maglibang? Hindi. Bakit ko kayo inililigo sa dagat? Bakit pinapayagan ko kayong maligo? Ang totoo, may utang pa tayo. Dapat bonus yan. Kumbaga sa trabaho, na-meet mo ang 2 million sales bago ka bigyan ng kumpanya na makatravel ka abroad or punta ka ng Boracay. Diba? Bonus yan. Pero kung wala ka pa nagagawa, hindi mo dapat kunin ang bonus. Amen ba kayo? Ganon din sa Diyos. Hindi ka dapat mag-enjoy muna hanggat di mo natatapos yung programa mo sa iyong asawa at anak. Nakita nyo? Sa Genesis 6, ito medyo... Hello, sino nakarinig ng paliwanag tungkol sa... Anong paliwanag dito? Exam, kung kayo nakikinig.
Depende. Kahit si Eli Soriano, tinuturo to. Kinuha niya ito kay Herbert W. Armstrong. Brother Wendell, turo ito originally ni Herbert W. Armstrong ng Worldwide Church of God. Ano ang istorya rito sa Genesis 6 na sinasabi? Hello, magsabi. Hindi nyo na alam? Yung paniniwala ng marami. Sa end time, medyo binago yan. Bumaba yung mga angel para Okay. Yung mga angel, sawakin yung mga son of men. Ay, daughter of men. yung mga angel, bumaba para asawahin yung mga Daughter of men. daughters of men, yung mga babae. Literally. Kasi magaganda daw. So dito, hindi yan, ang event yan, ang anghel, hindi pwedeng mang-asawa ng, Kaya daw nakaproduce ng Diyos. kaya nakaproduce ng mga Nephilim. Pero dito, mapapansin ninyo, totoo na angels iyan. O, dito natin uuhan. So half-truth pala, yung turo. Ang turo diyan, yung sons of God, yan ay yung mga anak ni Seth. Anak ni Seth. Ang daughters of man ay mga anak daw ni Cain. Wala pa si Ham dyan. Seth, Cain pala. Si Cain, Cainite. Totoo yan, nagkapangasawahan, parang ganito, believer ako, ang inasawa ko ay unbeliever. Ganyan na nangyari dyan. Kaya nagkaroon ng hybrid. Sa lahi, nag-start sa panahon. Intermarriage ang tawag. Sabi natin, intermarriage. Intermarriage. Kaya nagkaroon ng tinatawag na genealogical disturbance. Talagang nagkaroon ng mga higante. Kasi may lahi si Cain na serpente na isang giant. Yes. Yes, sabi mo yes. Pero dito, mayroon. Ito, bago. Nakikita ko ito doon, pero kanina nabindigan ng mas maliwanag. Na kung paano sa Genesis kay Adan. Hello. Si Adan at si Eva, umaakyat. Hindi literal. Naalala niyo yung turo ng mga Yahwista doon sa church dati? Na mayroon daw hagdanan. Sino nagturo niyan? Kung naalala niyo. Umaakyat daw at malapit ng buksan, kaya umiiyak siya. Brother Jerry, sabi niya ganun sa akin, sumama ka na rito, dala ko na yung olive oil. At bubuhusan na kita, tama, okay na yung training sa'yo ni Brother Francis. Matured ka na. Kasi itong taon ito, bago matapos ang taon na ito, bubuksan yung pintuan doon sa Jerusalem. Kaya sila nagpa-passport. Bubuksan daw ang pintuan at yung aakyat doon kung saan umaakyat si Adan at si Eva, papunta sa Diyos. Alam mo, parang sa tingin ko, yan ay bagay na masyado naman kakong supernatural ito, parang wala na out of this world. Hindi literal. Kaya mo palang pumasok. Nakikita niyo mga nagyo-yoga? Nakakapasok sila sa isang spiritual realm. Kasi ang langit, yung nirvana, nakita nyo? Tingnan mo yung umawit ng nirvana. Maakala siya na pag siya'y namatay, diretso siya nirvana. Hindi niya alam sa ilalim ng nirvana. Tingnan mo yung na-deceive sila. Sino ba yung singer na yan? Na-deceive. Ang ginawa pa niyang pangalan ng banda niya, Nirvana. Paradise, ibig sabihin. Paradise ba siya pupunta? Ngayon nagbaril siya ng ulo. Baka matay siya. So, ibig sabihin, itong nakaupo ka lamang sa isang lugar, nagyo-yoga ka, yung iyong katawan na ito, nagkakaroon ka ng out-body experience, kaya mo makarating sa isang realm. Alam mo ba ang mundo ganit? Ang realm is nandito ka, physical. Nakikita niyo yung ating drawing ni Brother Francis dati sa ano? Papunta ka sa 3rd dimension, 4th dimension, 5th dimension, pero hindi ka umaalis sa isang lugar. Yan yung naranasan ni John the Beloved sa Isles of Patmos. Alam niyo ba, I believe na naranasan yan ni Enoch. At sa isang mararapture na anak ng Diyos, mararanasan mo yan. Medyo hahaba ako pagpaumanin nyo. So, ibig sabihin, nandito yung katawan mo, pero yung soul and spirit mo lumalabas na. Di ba? Ito kasing espiritu natin, pag nakakonekta ito sa Diyos, kung nasa ng Diyos, na ang Diyos ay covered everything, He is omnipresent. Alam mo bang magiging omnipresent ka? Ganon din kay Kristo. Kaya sabi nga niya, 2 or 3 gathers in my name, I'm in the midst of thee. Paano nangyari yan? Nakakonekta na yung espiritu ni Kristo sa Diyos na omnipresente. Amen ba kayo?
O walang nag-amen, may nakakaintindihan. Alam mo yan ang mararanasan natin. So dito, ang nangyari dito sa Eden, nakakaakyat manaog sila kung papaano din si Satanas nung hindi pa siya nahuhulog. At kahit nahulog na siya, nakakaakyat siya. Pero hindi na siya nakakapasok doon sa presensya ng Diyos. Nakakaakyat siya roon. Nakakausap niya ang Diyos. Sino nakabasa na ng Diyos? Satanas, saan ka galing? Ay, diyan, nag-akyat manaog. Pero hindi niya alam, nababantayan na siya ng Diyos na nandadaya niya siya sa lupa. At yung pandarayang iyan, dito sa panahon to, naganap. Ay, matagal pa yung kwentuhan dito, ha? Nandito nag-uusap yung Job 1:1. Kausap ng Diyos. Akyat manaog, mga hayop pa to, mga prehistoric man pa nandito. Ginugulo na niya ito, ina-anoint na niya yung mga hayop, kaya kakainan. Kaya nagwawala yung mga dinosaur. Oy. Kaya nagwawala yung dinosaur. Ina-anoint na niya, nakaakyat manaog na siya. At ginawa rin ni Satanas to, nag-akyat manaog siya, sa panahon ni Adan, na yung serpente ang kanyang inanoint. Inulit lang yan dito sa Genesis 6. Inanoint din niya itong mga tao, yung sons of God. Yung mga anak ng Diyos, na gaya nila lahi ng Semitic race. Okay, pakinggan nyo mabuti ha. Kung ikaw ay Kristiyano at nahulog ka sa isang unbeliever, may espiritong pumasok sa iyo. Yun ang binabanggit ni Jude. Hello, naintindihan nyo? Hindi yan dito sa panahon lang na ito. At ito ang nagaganap sa panahon natin ng Laodicea ngayon. Sa People's Right. Sa mga nagkukwento yung mga Anunnaki, yung mga angel daw. Sino nanonood dyan, kakabasa niyan sila? Basahin nyo doon sa Chronicles, bakit pinopost ko yan? Kung sa end time, hindi na ito maintindihan, sasabihin, gawa-gawa na lang ni Francis Chan yan. Pero kung titingnan mong mabuti, by spirit, hindi rin ang alam lang ni Brother Branham, nag-sex si Adan at si Eva at saka yung serpente. Pero bago siya pumayag si Eva, ang nangyari dyan, may pinapasok na realm si Eva. Ano ba si Eva to? Di ba sinabi ko nga sa inyo, I will show you the world. Kaya nga sinabi, hanggat hindi pa matured, wag nyo munang pahahawakin. O, abanti ko, baka malimutan ko to. Sa Laodicea, sa panahon natin, ito para sa lahat. Wala ka munang karapatang gumamit ng mga bagay na pangsanlibutan. Hindi mo alam pumapasok na ka na sa riyam na nadadaya ka, tingin mo hindi ka nadaya. Alam ba ni Eva na nadaya siya? Nangangatwira na lang siya. Kasi yung serpenteng ibinigay mo eh. Sabi ng babae, dinaya niya ako eh. Hanggang doon, pero kung titingnan mo mabuti, dito mismo sa cellphone nandito, pag pumasok ka, sasabihin ko sa inyo, yung mga mobile legend na yan, yung mga, ano tawag dito? Yung mga, ano ba yung mga bago ngayon, yung kumakanta? Yung Miley Cyrus, sila Juan, yung sila Juan, yung mga, ito mo halimbawa, ito naghihimig-himig na ng worldly music. Hindi nyo napapansin, pumapasok na yung nangyari kay Eva sa inyong sarili. Brother Jerry, masyado ng extreme yan. Alam mo, pag di mo napapansin ang pagkadaya sa'yo, pwedeng tahimik ka, pwedeng ano. Pero mararamdaman mo, umiiwas ka na pag-usapan ang salita ng Diyos. Nasusuka ka. At pag ganyan ka, tatagos yan hanggang sa pamilya mo. Kaya makita mo, sa panahon ni Eva, ano nangyari? Nung mahulog sila, pagdating ng Genesis 4:26, basahin nyo nga yan. Genesis 4:26. Bakit ganyan ang pagkakasulat? Basahin nyo mabuti. 4:26. Genesis 4:26. 26 and mid. Once there was more time before his Ikaw, malakas. Para And to him also there was born a son, and he called his name Enos, and then became men to call upon the name of the Lord. sabihin na, and man began to call upon the name. So, ibig sabihin, may panahon na hindi na sila nakatawag sa pangalan ng Panginoon.
silent here. Nawo-worldly sila. Tanungin nyo ang sarili nyo, mga nanonood at dito sa loob natin. May time ba na ayaw mo hindi ka makatawag sa Panginoon o all the time halos hindi ka na tumatawag sa Panginoon? Kasi napasok ka na nang nakapasok sa pamilya ni Eva. Nag-ano lang naman kami, parang yun lang. Nanood lang naman ako ng ano. Pero hindi mo sinasabing, ay nakipag-sharing ako, nag-post ako, naggawa ako ng ganito. Di ba? Natutuwa ba kayo na halimbawa kapatid nyo mataas ang grade, nakagraduate, maganda na ang trabaho. Pero mararamdaman mo, pagdating sa pinagpo-post mo siya, pinag-share mo, umiiwas na. Ayaw na niya. Nasusuka na siya. Pakiramdaman mo rin ang sarili mo. Alam mo kahit mga pastor, ito, Nicolaitan Spirit ito. Hindi lukewarm yung pastor ha. Pag may isineshare ka na nakatulad nito, hahanapan ka na niyang technicalities, pakita mo nga na may quote ang prophet na ganyan. Pag hindi mo sinabi, wala yan. Hindi na niya patutunayan, hindi na niya unawain. Yan ay nadaya na rin siya ng serpente. Dahil si Eva, ang sabi sa kanya, niwag ka, hello, makinggan nyo ha, basahin nyo nga sa 3, 1, Genesis 3, 1, 2, 3. Genesis 3, 1, 2, 3. O, magsubaybay, basa, The Bembem. serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Ah. And he said unto the woman, Ye hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. And And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the tree of the garden, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye not. Ano sabi raw? huwag kang kakain. Ibig sabihin, kahit si Adan at si Eva, hello, nakakakit na sila sa spiritual realm. Ang paliwanag ng end time dito, kasi weaker vessel si Eva, kaya nadaya. Kung hindi rin naman mahina si Adan, bakit niya pinayagan yung kanyang asawa na sinamahan na lang niya hanggang kamatayan? Ibig sabihin, may kahinaan din si Adan. Tama, bali? Tama. So, ibig ko sabihin, ang punto ko rito, may bilin na huwag kakain. Sabi mo huwag kakain. Nakakapasok na sila, ha? Parang believer na sila, malalim na believer na si Adan at si Eva. Nakakaakyat na sila sa realm ng Diyos. Pero meron pa rin binabawal sa kanila. Psst, tigilan mo na yan. Nakapokus na kayo doon sa pagkain. Ito, nadadaya kayo niya. Akala niyo ba? Sabi mo na gano'n. Hindi nyo nakukuha yung sinasabi ko. Nangangawa ako rito na hindi kayo nakafocus. Hindi na. Kahit kayo dyan sa bahay. Sa mga tirahan lang. Nakakakit siya, akyat manaog sila sa realm ng Diyos. Kahit sila ay nandoon lang sa Eden. Hindi naalis ang katawan nila. Pero nakakaroon sila ng OBE, out body experience, na yung spirit and soul nila nakakonekta sa 6th dimension, sa Diyos, sa langit. Pero ang sabi sa kanila, ni wag ka munang hihipo, wag kang hihipo, ni kakain. Ni wag kang kumain, ni humipo. Sa panahon natin ngayon na tayo yung panibagong Eva. O tayo na yung panibagong Eva. Pag hindi ka pa matured, kahit nga may maturity ka na, wag muna. Naintindihan nyo? Paraan pala ng Diyos yan para maunawaan mo siya. Hindi concentrated. To tell you, sa makakapanood end time, pag hindi ka nagbereyan sa lahat ng grupo, kahit yung mga Gnostic at mga kahit mysticism, kahit yung mga aral na mga tinatawag na esoteric teaching, kaya mo na siyang i-connecta pag mayroon ka ng maturity sa word. Kaya yung iba, kahit end time mismo, umiiwas pag ang pinag-usapan, ibang aral na. Halimbawa, Muslim, ay, mali yan, sa demonyo yan. Ay, Buddhism, ay, sa demonyo yan. Yung tungkol sa Anunnaki, yung tungkol sa mga Hammurabi Code na ganyan, ay wala yan. Pag hindi binanggit ng prophet, o yan, nadaya na sila riyan. Nadaya na sila. Pero kung tunay kang anak ng Diyos, wala kang katatakutan.
Pero hindi ka dapat pumasok muna unless and until wala ka pang maturity. Bakit yung bata binabawal natin na sila ay i-enroll mo sa public school? Public. Bakit dapat homeschool? Hindi pa nila kayang i-contain yung basura ng sanlibutan na nangyari kay Eva. Yung napapanood lang, alam niyo yung mga bag lang nila, ha? Buti nga ngayon, pero alam mo, alam ba, sa Antipolo, tinitingnan ko yung kanilang mga pinamimigay na bag, pinamimigay na notebook, mga kumbaga, medyo dahil politiko, nilalagyan nila ng makabayan. Pero pansinin mo ng mga nakaraang panahon, ano nakikita mong bibilhin ng tuwa? Uunahin ko muna to. May Superman, may Batman, may kung ano. Alam mo ba ang idol ng bata, si Batman at si Superman? Pag nakita si Superman at Batman, tuwan-tuwa. Hindi sila natutuwa na kung baga, tungkol sa Bible verse ang nababasa nila. Bible. Next generation, yung papunta na rito sa kasing lalaki. Alam mo ang mga picture noon, sino ngayon? Mga artista, mga pa-cute-cute. Diyan nag-i-start ngayon. Makikita mo sa school yan ngayon, mga magulang. Makikita mo sa school ngayon, ito ginawa kay Eva, ha? Iba lang ang detalye sa atin ngayon kasi sa detalye nun. Alam mo ang ginagawa ngayon? Parang normal sa kanila na halimbawa, yung picture ni Lady Gaga o ni ano, nakalabas yung mga ano. Nakikita nyo? Yung mga mag-boyfriend, girlfriend na pinagpa-picture na ganyan, something normal na mayroong LCM, pero wala ang Diyos sa gitna nila. Akala nyo ba ay hindi nadadala yung mga anak nyo ng ganyan? Sabi mga anak nyo. Kaya ang sabi ng Bible, sabi ng Diyos, huwag. Ni huwag kang kakain no hihipo man lang. Pero nakakapasok na siya sa spiritual realm, ha? Sa panahon natin ngayon ng Laodicea, yung pamilya natin, dati nagkakasundo ng isang pelikula ang papanoorin, isang TV lang. Wala pa itong dahil Android na to, alam mo, pademonyo ang mundo. Pero papunta rin sa Diyos kung magagamit mo. Noong una, sabi ni Brother Branham, 1950, nag-umpisa lamang ang kademonyohan nang lumabas ang TV. Nang dumating ang panahon na almost 90% ng Amerika ay napasok na ng television, diyan na nakita nila yung si Marilyn Monroe na medyo nakalabas lang ng konti ang ano, medyo maiksi ang short. Ano na yan? Yan yung tinatawag nilang Babylonianism na noon. Fornicators na. Yan yung panahon na yan. Kaya sabi ni Brother Branham, if I see na TV, sabi niya gano'n, babarilin ko ng dogor barrel. Kasi dyan ang gagaling yung demonyo. Kapos si Brother Branham sa Revelation. Pag ikaw ba may television, ang gagawin mo, ilalagay mo ba sa gitna ng kalsada, ganawa ng pastor at pinamigay niya dahil demonyo raw sa loob ng bahay niya yun? Oh, may pastor lang gumawa niyan dahil pakinggan niya sa message ng prophet. Yung television, mas demonyo. Ang ginawa niya, para walang demonyo sa loob ng bahay niya, nilagay niya sa kalsada, dinampot ng ibang tao, kinuha yung TV. Hello? Ayun sa kwento, ha? Tama ba si Brother Branham sa sinabi niya? Eh, ang tingin ng mga tao, extreme si Brother Branham, yung mga denominasyon, anong gagawin mo pag may television ka? Papanood mo para manood Ano ng yung mga spiritual na mga Very good. channel. Religious channel, mga sharing. Eh, ang nangyari ngayon, wala na yung TV. Di na pinapansin ng TV, di mo na ipapagawa yan. Gastos pa yan, at saka di na kayo magkakasundo eh. Wala nang marimar. May iba, probinsyano, nagkakasundo pa. Pero si probinsyano nandito na eh. Maski nasaan, hindi na mag-aapurang umuwi. Naalala nyo na nagtatrabaho ako doon kay kami, no? Pagdating ng tuwan-tuwa ako sapagkat pagdating ng alas 7 ng alas 6:30, ang tao nagmamadali, pero hindi sila makauwi at traffic. Patok ngayon yung ikinabit naming menu board sapagkat doon sila nanonood ngayon nung tinatawag na, anong panahon na yan? Yung sikat niyan? Hindi na, lagpas na. Yung sa pangapalabas sa ABS-CBN sa kapsa, doon na nakabang ngayon mga nag-oopisina sa ilalim ng Plaza Miranda at saka doon sa sa may, ang tawag dito, doon sa MRT. Sapagkat nagkakaisa sila doon sa pinapanood, pero ang ginawa ng Android, ngayon ng cellphone, mas kinasaan ka, dala mo na kung ano ang GMA, ABS-CBN, mamimili ka na. Hindi ka na magmamadaling umuwi.
Kaya tanong ko nga, yung kayang evil sa panahon ni Enoch bago siya na-rapture ay kasing evil sa panahon natin ngayon. Ayon kasi sa aking mga nabasa, alam mo bang mas advanced pa raw ang kanilang technology nun? Paano naitayo yung mga ano? Paano naitayo yung mga pyramid? Hindi totaling mga tao dahil hindi kaya ng tao, hindi rin kaya ng crane. May mga angels, may mga kapangyarihan sila at yung mga kabalistik, na kaya nilang paangatin yung bato. Angat ba to? Para ilagay ikamada. May kapangyarihan sila. So, ibig sabihin, mas advanced ang technology nila noon. Maraming mga sightings ngayon. Maraming mga evidences na nahuhukay ngayon. Alam mo yung sino nakapanood nung yung kay sino ba ito? Itong si Arnold Schwarzenegger, yung Predator. May nahuhukay sila ng mga baril, mga luma nung sinauna pa. Pati yung mga espada na galing sa outer space na walang gumawa rito sa mundo. Galing pa ng panahon pa ng Egyptian civilization. So ibig ko sabihin, hello mga kapatid. Ang pinapakita ko rito, iisa lang ang pattern ng kaaway. At itong huling panahon, ang ginagamit niyang medium ay ito. So wag ka munang magtatats. Wag ka muna nihihipo o ni kakain sa mga kabulastugan ng kaaway na nasa loob nito. Hanggat ni ka pa mature. Si Eva nga nadaya eh. So, dalawa, Enoch walks with God, ibig sabihin dumaan siya sa sitwasyon natin na katulad nito. Walang sinabi kung may pamilya siya, pero may pamilya siya kasi mayroon siyang genealogy. Tama, mali? Tama. May anak siya, di ba? Meron. Pero sumama rin. Sumama din yung anak niya. Lahi rin naman niya si Noah, di ba? Amen. Pero maraming sumama. Sa panahon ni Noah, right after, nagtagumpay si Noah, naglasing siya. Di ba nagka-problema na rin ang pamilya niya? Amen. Salamin iyan na nananawagan ng Diyos sa atin, maging aral sa atin. Maging aral sa atin. Ito. So, paano mangyayari? Si Enoch na ikapito. Ano ang tipo? Ikapito, panahon natin ngayon, nagtitipo na nandito tayo sa evil world, Satan's Eden. So, wag niyo siyang biruin. Uulitin ko. Marami ang nakarinig nito mensaheng ito, pero unti-unti silang lumalayo. Kung paano nangyari kay Eva, unti-unting lumalayo. Paano nangyari ang pamilya ni Noah, unti-unting lumalayo? Nananawa kayo. Sabi mo nananaw. Pero sa halip na manawa kayo, lalo niyong pagbutihin ang paghawak nito dahil buong sambahayan niyo ang dapat maligtas. Baka pati ikaw, sabi, mag-ingat ka sa yung tinuturo sapagkat baka ikaw, pati ikaw ay hindi maligtas. Kung hindi maligtas. Hindi ko naman tinuruan yan na magganyan eh. Eh, paano hindi ko naman tinuruan ay nakikita niya yan ang ginagawa mo? O, di ba? Tinuturo mo yan. So, panahon ng pagsisisi ngayon, anong tamang pagsisisi? Repentance from? Huwag mong ignorin ang mensahe, kapatid. Magbalik ka. Buksan mo nga yung awit, magbalik ka sa kanya. Buksan mo nga yun ang awitin natin. So, sa mga nanonood, sa mga kapatid na nakikinig, huwag niyong palagpasin gabi-gabi yung hukom class at mag-focus kayo. Alam niyo, hindi kayo nakaka-attend ng church, busy kayo sa trabaho, nakakapundar kayo. Nakikita ko, nagsisi-asenso. Yan, men of renown. Men of renown, ito pala, sa Genesis 6. Mga magaganda ang nagagawa nila. Nakakapagpaganda sila ng kung ano, sasakyan, kung ano man sa panahon na yan. Mayayaman sila, nakakabili sila ng gusto nila. Pero, palayong palayo sila sa Diyos. Hanapin niyo, magbalik ka na, yung kay la 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 la. Sino nakakalam niya? Huwag mo palahin. Hindi ko pinatay. Nakita niya? Na 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 na. Buksan mo rito, men.
Ha? Lalaki yung kumanta. Oo, pastor yan. Okay, ano na, dyan na? Okay, so mga kapatid, ganito. Lahat ng mensahe na nandito sa hukom, actually, pag inugat mo mula pa sa Genesis, mayroong binabakbak ang Diyos sa laman natin. Na yung pala mga nangyari noon, nangyayari ngayon. Mayroong spiritual real. Sandali. Pause. Mayroong spiritual realm na pinapasok sila. At kayo, tayo, alam mo sa pamamagitan lang nitong cellphone, pag wala kayong sharing ng Word of God, hindi pa kayo malalim sa Word, madali kang pasukin ng realm ng kaaway. Lalo na ang medium mo, yung mga gamit mo is hindi ka pa bereyan. Alam mo yung mga tao, araw ng linggo ngayon, mababoto ha, ang gusto nila pumunta dyan sa Marilake, testingin nila kung paano sila bumangking ng mas malalim na degree kaysa sa dati. Noong nakaraan, naka 45 ako, gagawin kong 38. Nakikita nyo? Yan yung hamon sa kanila araw-araw. Yung mga skydiver, iba rin. Ay, yun namatay kasi tumatalon, walang takot. Yan yung abot nila. Pero yan ay mga nagpapatiwakal. Pero ang sa atin, ano yung tinatawag nating spiritual death? Pag wala kang gana sa salita ng Diyos, reality niyan, nagpapatiwakal ka na. Amen? O, palakpakan natin ang Panginoon. Awitin natin to sa mga kapatid na nariyan, maging sa sarili natin. Mayroon tayong pagkukulang. Mayroon tayong gustong balikan ng Diyos. Kung paano yung fellowship ni Adan at Eva sa Diyos nung panahon na hindi pa sila nahuhulog, kaya nating balikan sa pamamagitan nitong mensahe. Sundin lang natin. Awitin natin. Manalangin tayo. Na habang umaawit, mga bata, hawakan niyo mga bata. Isipin natin kung saan tayo nagkukulang. Ang ibig ng puso mo ay ang maginod ng lubos para sa iyo manunubos. Nu'y may ngiti sa iyong mga labi. Yes, when you are serving Him. Bawat salita'y punong-puno ng papuri. Ngunit ang lahat ay naglaho sa tuluyang nagbago. Nasaan na ang pag-ibig na alay mo? Nasaan na ang pag-ibig ng iyong pagsuyo? Alam ni Jesus ang pinagdaraanan mo. Ang nais niya'y magbalik ka sa Kanya. Unawain natin, saan tayo nagkulang. So, kailan bumalik tayo sa Kanya? Hindi balik na atin lang. Magbalik tayo na maging bereyan sa Word. Rati-rati ang inog ng puso mo ay ang maginod ng lubos para sa iyo manunubos. Ako'y marinig sa iyong mga labi. Bawat salita'y punong-puno ng papuri. Ngunit ang lahat ay naglaho. Buhay mo tuluyang nagbago. Nasaan na ang pag-ibig na alay mo? Nasaan na ang pag-ibig ng iyong pagsuyo? Alam
nagsuyo. Naraming ni Jesus ang pinagdadaanan mo. Nais mo'y magbalik ka sa Kanya. Salamat o Lord sa umagang ito. Nawa ayon sa mensahe ng umaga, maging o Lord dun sa mensahe ng awitin, tunay kaming magbalik sa iyo, Panginoon, sapagkat kami ay nalalayo. Marami kaming pagkukulang, marami kaming ini-ignore na yung mga tagubilin. Na kung paano o Lord sa panahon ni Noah, nagsikap din naman sila, Panginoon, ngunit sila, Panginoon, ay nainip. Hindi na nila na ipagpatuloy yung init ng kanilang pananampalataya. Dalangin ko, Lord, na ngayong huling araw, huwag maulit ang mga bagay na ito, lalo tigit sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, sa aking mga kamanggagawa, O Lord, na kami ay magbalik in a Berean way, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, sa bawat araw, na sa bawat gagawin namin, habang kami, Panginoon, ay binibigyan mo ng biyaya, na kahit hindi namin hinihingi, ay binubuhos mo. Kami ay magbalik, Panginoon, ng pasasalamat, Panginoon, sa iyo, sa anyo, ng pagtugon sa iyong mga panawagan. Sapagkat kami rin ang makikinabang sa dulo ng panahon, sampu ng aming pamilya, O Lord, na sa bawat tapat namin paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay may nakaabang kami. Mayroon kami, Panginoong bagay, mga ticket, O Lord, patungo sa pag-alisan sa magulong mundong ito, O Lord. Naniniwala kami na ayon sa pinasulat mo, nagugunawin mo ang mundong ito at ayaw namin, Panginoon, na isa man sa bahagi ng aming sambahayan, ng aming mga kapatiran ay maiwan at makaranas, Panginoon, ng matinding kapighatian. Tulungan mo kaming magsisi, O Lord, na sa bawat panahon ay huwag naming baliwalay ng iyong salita. Maglaan kami ng kahit 10 oras lang namin, Panginoon, sa pagtupad, pagsunod sa iyong mga tagubilin. We pray this, O Lord, na may pagsusumamo na mahabag ka, O Lord. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Mamaya manood kayo ng panahon. Sarado na. God bless po sa God bless. lahat. At yung mga aalamin pa natin kung may gawain sa Manalite. If ever na walang gawain sa Manalite, magagawain tayo rito, sumubaybay kayo. Tatalakay tayo ng pwedeng mag-video call tayo, video call, na natin. Magse-celebrate tayo sa December 25 dito. Pwede kayong dito sumubaybay. So, Sa i-invite Telegram. ko kayo sa Telegram. Kahit hindi sa Telegram, umaga ng gawain, anong araw ba yung 25? Anong araw ba 25? Post mo. Anong araw yung 25? Para sa ganon, may gawain kayo sa bahay. Yung iba naman, you try na sa 25, after gawain sa hapon, o sa hapon, dumayo kayo at yung ating mapag-uusapan ay i-share nyo sa bawat pamilya na inyong pupuntahan. Huwag kayong dadayo nang hindi kayo mag-share. Pwede kayong papuntahin doon. Pag pumunta kayo, dumalaw sa kamag-anak, kakainin kayo, pero huwag nyong sasabayan yung celebration nila. You have to celebrate just like communioning the Word of God. Bring the message to your respective family. Yan ang aking panawagan sa inyo. God bless you all.